Kalokohan. Ang dala mong bagay mas mahalaga kaysa sa lahat dito? Tama. Napakayabang mo. Sino ba sa mga panauhin dito ang hindi mas mataas ang katayuan kaysa sa isang maliit na mananaliksik? Kung mahalaga o hindi, malalaman mo ito kapag nakita mo na. Sige! Kung ang dala mong bagay mas mahusay kaysa sa aking silver inlaid golden phoenix crown, luluhod ako at hihingi ng tawad sa'yo. At kung hindi, ikaw ay gagapang palabas ng Zenki Pavilion. Sige, payag ako sa kasunduan mo. Tama na! Hindi pa ba sabat ang kaguluhan na ito? Akala ko ang apo ko ay may gusto sa'yo bukod sa agwatin yung katayuan. Akala ko may iba ka pang natatanging katangian. Mukhang nagkamali ako. Hindi ko akalain na ikaw ay ganito kayabang at mangmang. Sinasabi mo, ang pambihirang bakay mo ay sapat para makapasok? Naniniwala ako. Pagkat ang Southwest Research Institute ay maraming pambihirang bagay. Ngunit kung ikaw ay talagang magaling, makakakuha ka ng isa. Pero sinasabi mo na ang bagay mo ay sapat upang mangingibabaw sa lahat. Paano ako maniniwala sa ganito kalaking kasinungalingan? Lolo, si Lizzie ay... Tumigil ka! Pag-uwi natin, papangaralan kita. Napakababa ng pamantayan ng pagpipili. Lolo, okay ka lang ba? Ang puso mo ba ay masakit na naman? Sige. Dahil sa reputasyon ng pamilya Jiang, tatapusin na natin ito dito. Bowen! Ang pustahan ay kansilado. Lahat ay ayon sa kagustuhan mo, Mr. Jiang. Li Ye, dahil sa apo ko, ang pambihirang bagay mo ay sasagutin ng pamilya Jiang. Ngunit isang beses lang ito. Kung ikaw nagiging mayabang pa, wala ka nang aasahan mula sa akin, Mr. Jiang. Hindi ko naman kailangan... Lizzie, hindi magandang pakiramdam ng lolo ko. Hindi niya kayang ma-stress. Sige na nga. Malapit na magsimula ang eksibisyon. Umalis na tayo. Lolo, huwag ka mag-alala. Ako ang magwawagi sa eksibisyong ito at makukuha ko si Jiang Shouwei. Ang pamilya Ma ay papalit sa pamilya Jiang bilang pinakamakapangyarihang pamilya. Ngunit, may isang maliit na sagabal. Mga iginagalang na panauhin, maligayang pagdating sa ika-100 na eksibisyon ng pambihirang bagay ng Genshike. Ako ang magiging tagapagpadalo na auctioneer na eksibisyong ito. Magkakaroon din ng bahagi para sa auction. At ang pinuno ay magkakaroon ng karapatan na magiging bahagi ng Obsidian membership ng Genshike sa loob ng 1 taon. Ang pagiging Obsidian member ay ang pinakamataas na antas sa buong mundo. Sino kaya sa pagkakataong ito ang makakuha ng pagiging pinuno? Sa tingin ko, malamang ito ay ang koronang may inukit na pilak na gintong palamuti ng pamilya Ma. Napakaganda ng paggagawa nito. Jiang Shouwei, ano bang Obsidian membership? Ang Obsidian membership ay isang serbisyo ng Genshike para sa mga pinakamataas na antas ng mga kliyente. Kundi maaari ka rin makapasok sa pinakamataas na antas ng lipunan. Ang card na ito ay ang simbolo ng karangalan ng pinakamakapangyarihang pamilya sa Daxia, ang naging pinuno nung nakaraang taon. Kaya pala, yung itim na card na binigay ni Guro, napakahalaga pala. Bata, tanggapin mo ang bagay na ito. Ito ay ang Genshike Permanent Obsidian Membership sa buong mundo. Isa lang ang ganito. Yun nga. Ngayon, ipinapahayag ko na ang eksibisyon na ito. Formal na nagsisimula. Unang item, isang Shanghai Gaming Zoo. Inisyal na halaga, 200 million. 200 milyon! 210 million. 215 million. 215 million. Unang tawag. 215 million. Pangalawang tawag. Sold ang unang item. Ikalawang item, ang green glass lamp ng pamilya Zoo ng Beijing at ang nanograde robot ng pamilya Lu ng Beijing. Inisyal na halaga, 130 billion. Napagkasunduan na. Pangalawa sa huling item, at ito ay ang pinakamahalagang pambihirang bagay, ang Silver Gold Phoenix Crown mula sa pamilya Ma ng Beijing. Inisyal na halaga, 10 billion. Sigurado akong nakita niyo na ang kagandahan, pausayan ng bagay na ito. Hindi ko na kailangang ipaliwanag pa. Ngayon, ang Phoenix Crown ay magsisimula na sa 100 billion, 105 billion, 110 billion! 120 billion! Ako, 1.3 billion! Gustong gusto ko ang bagay na ito. Sana naman ay huwag yung agawin ang mga hiling ko. Si Mr. Jiang mismo ang tumaya. Hindi na ako makikipagagawan. Tama, siya na kasi ang pumusta. Napakalaki pa ng pusta niya. Oo, isang napakalaking pusta. Mr. Jiang, kung gusto mo talaga, bakit hindi mo sabihin sa akin? Yung matandang yan, ang pera na ginagamit niya. Balang araw, lahat ng yan ay magiging akin. Hindi na kailangan. Ang pamilya Jiang ay hindi nangungutang ng utang na loob. Ang korona na ito ay tamang-tama para sa iyong kasal. Lolo, ito ay masyadong mahal. Matanda, ngumiti ka na lang dahil balang araw,
lahat ng mga pambihirang gamit ay magiging akin. Binabati namin ang puno ng pamilyang Jiang sa pagkapanalo ng pambihirang bagay. Ang tampok ng eksibisyon ang Chilean Dragon Pattern Cauldron. Mula sa pamilyang Jiang ng Beijing, ang cauldron na ito ay isang sagradong kayamanan ng palasyo. Pagmamay-ari ng Maharlika, nakaukit dito ang mga chili at tanlong, at ang pagkakagawa ay tunay na detalyado. Tingnan natin. Isa na namang pambihirang bagay, ang Chilean Dragon Pattern Cauldron. Mula sa pamilyang Jiang ng Beijing, 10 billion, 10.1 billion, 10.2 billion, 10.5 billion, 10 billion at 50 million. 10 billion at 15 million. Meron ba bang tataas? Unang tawag, pangalawang tawag, pangatlong tawag, deal! Naibenta ito sa napakataas na halaga. Kung hindi, baka hindi kita natalo. Pero ngayon, ang pagiging pinuno ay akin na. Lolo, ikaw talaga. Bumili ka ng ganitong kamahal na korona para saan? Hindi ko naman magagamit ng ganitong kamahal na bagay. Si Mr. Jiang ay nag-aalala lang sa'yo. Hindi mo siya kailangan sisihin. Alam ko naman, kaya lang nakita kong nakuha ng pamilya Maang titulo, hindi ko matanggap. Hindi nila madadala iyon. Ngayong araw, ako na dapat ang magiging pinuno. Binabati namin ang Batang Mas sa pagkapanalo sa eksibisyon at sa pagiging bagong Obsidian member ng Genki Pavilion ngayong taon. Sandali lang. Mr. Lee, anong binabalak mo? Ang eksibisyon ngayon, hindi pa tapos sa mga pambihirang bagay. Bakit nagdeklara ka na ng kampyon? Ngayong eksibisyon, ang mga kilalang pamilya ay nagdala ng mahigit 20 pambihirang bagay at lahat ay naibenta na. Bakit hindi ko nakita yung sa akin? Yung sa'yo ba ay mas mahalaga pa kaysa sa koronang ito? Kanina. Puro ka lang kasi nungalingan. Halos paalisin ka sa eksibisyon. Kung hindi dahil kay Mr. Jiang, hindi ka na sana napahiya. Bumalik ka na naman dito? Gusto mo bang mapahiya ulit? Lisa, ano bang ginagawa mo? Mr. Jiang, ang titulong pinuno ngayon, hindi dapat mapunta kay Bowen. Oh, talaga ba? Hindi ba talaga sa akin? Tama ka. Nagpapantasya ka pa rin ba sa loob ng bakal na kahon mo na may pambihirang bagay pa rin? Sinabi ko na, ang pambihirang bagay ko ay isang beses lang lumilitaw sa daang taon, isang Shanpin. Sa pagkakataong ito, ang pagiging pinuno ay dapat napunta sa akin. Shanpin? Nakita mo na ba kung ano ang Shanpin? Pwede mo kaming lokohin, pero wag mo namang lokohin ang sarili mo. Kung totoo man o hindi, malalaman natin agad. Sige. Kahit nasabihin natin ang laman ng kahon mo ay Shanpin. Tapos na ang eksibisyon. Ano ba ang karapatan mo para ang Genki Pavilion ay magbigay sa iyo ng espesyal na konsiderasyon para sa iyo na isang maliit na mananaliksik lang? Tama si Gnoong Ma, ang auction ngayong taon ay tapos na. Maaari ka na maghanda para sa susunod na taon. Naiintindihan mo ba? Mabuti pang maghanda ka na lang para sa susunod na taon. Paumanhin. Ito ba? Sapat na ba to para maipagpatuloy yung auction? Ito ay... Basta-basta na lang kumuha ng itim na card. At gusto mo pa bang pahabain ang auction? Akala mo bang ito ay... Ito ay Genki Pavilion Obsidian Membership Card. Pagbatisamahan na panauhin. Pasensya na po, kami ay naging pabaya. Sana'y pagpasensyaan niyo po kami. Walang problema. Imposible ito. Ginang, baka nagkakamali ka. Siya isang tao galing sa rehiyon ng Timog Kanluran. Mr. Ma, mag-ingat ka sa pananalita mo. Kung patuloy kang magiging bastos sa mga mahalagang bisita dito, wala akong magagawa kundi palayasin ka rito. Papalayasin mo ako? Ako ang panganay ng pamilyang Ma sa Beijing. Ako ang tagapagmana ng pamilyang Ma. Ang Genki namin ay hindi natatakot sa pamilya Ma. Sige. Hoy ikaw, hindi ko alam kung paano mo nagawa yon. Pero imposible sa'yo na maglabas ng mas maganda. Dalhin ang kahon dito. Ang batang ito, paano siya nagkaroon ng Obsidian Membership Card ng Genki? Ito ay panghabang buhay. Sa buong buhay ko, hindi ko pa nakita ang ganito. Lolo, talaga ba may panghabang buhay na Obsidian Membership? Narinig ko lang yon. Sa buong Daxia, isa lang ang meron ng panghabang buhay na Obsidian Membership. Pero dumating na ang huling kahon! Hoy ikaw, hindi ko pa narinig kailanman na meron pang panghabang buhay na Obsidian Membership. Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit mo para lokohin ang host. Malapit mo nang ipakita ang tunay mong anyo. Sa tingin ko, hanggang hindi ka pa napapahamak, hindi ka titigil. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na pambihira na kayabanan. Yan lang?
Itong basurang anting-anting mo, hindi kaya binili mo lang to sa tabi-tabi? Hangal, hindi mo ba alam ang kasabihang ang tunay na kayamanan ay mapagkumbaba? Nakakatakot. Basura ito na winasak mo lang. Ito'y malinaw na isang karaniwang jade talisman. Sa itsura pa lang, walang kahit anong espesyal. Posible kayang niloko lang niya tayo? Hindi mo nakikita. Iyan ay dahil wala kang panlasa. Ah, wala akong panlasa? Kung ganon, bakit hindi natin patignan sa isang eksperto? Ang halaga nito, hindi ko masabi. Bakit mo nasabi yun, Ginoo? Dahil hindi ko matukoy kung anong klase ng jade ang ginamit dito. Hindi ko makita na ang bagay na ito ay may kakaibang katangian. Narinig niyo ba lahat? Ito ay isang basura na jade na hindi alam kung saan ang galing. Ang tagapagsuri ay nakakita na ng libo-libong kayamanan, pero ni siya ay hindi niya makita ang halaga nito. Kung hindi ito walang kwentang basura, malamang ito ay isang pambihirang kayamanan. Dahil peke ang sinabi mong kakaibang bagay, peke rin ang panghabang buhay na Obsidian membership. Security! Hulihin siya! Tama na! Lizzie, humingi ka ng tawad sa lahat ng naririto dahil sa iyong kayabangan kamangmangan. Kung hindi, hindi rin kita mariligtas. Lolo, ikaw... Apo, hindi mo pa rin ba nakikita ang totoo sa kanya? Malino na ng kamali siya! Mr. Jiang, ano bang nagawa kong mali? Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Nagpanggap kang Obsidian member, nagdala ng basura na kunwari kakaibang bagay at ipinakita sa harap ng mga kilalang tao sa Beijing. Hinihingi mo ba ang kamatayan mo? Nagpapanggap bilang Obsidian member? Ako talaga yon. Saan mo nakuha ang ideya na nagkukunwari lang ako? Wala akong pakialam sa'yo! Dalhin mo ang basura mo at mawala ka na! Basura? Ito'y dating bahagi ng Imperial Seal na nabasag noon. Mula sa basag na jade na yon ay ginawa ang dakilang Xia Dragon Talisman. Ang pagbibida mo, umabot na hanggang langit. Dakilang Xia Dragon Talisman, ha? Narinig ko noon na ang jade mula sa Imperial Seal ay may kakaibang kislap, nagniningning at maganda. Hindi ito mukhang ganito. Ang dakilang Xia Dragon Talisman ay mula sa Imperial Seal, isang bagay na hindi dapat lumabas sa mundo. Bakit ito nandito? Tama! Kung ang talisman na ito ay mula sa Imperial Seal at gawa sa basag na jade, bakit mukha itong ordinaryo? Siyempre, ito ay ang banal na bagay na mapagkumbaba. Sa tamang pagkakataon lamang lumalabas ang kapangyarihan ng Dragon Talisman at ipapakita ang kanyang kakaibang anyo. Baka naman gusto mong sabihin na hindi mo alam kung paano ito gamitin. Kung ganon, itong basura ay biglang magiging kayamanan? Hindi ka talaga magpapatalo. Masyado kang mautak. Sige, ngayong araw, ipapakita ko sa inyo ang totoong kapangyarihan nito. Hindi dahil walang kapangyarihan ng Dragon Talisman, kung dahil hindi kayo karapat-dapat. Ang kapangyarihan ng Dragon Talisman ay kakaunti lamang ang may karapatang gumamit nito. Ang dakilang Xia Dragon Talisman ay mula sa Imperial Seal at ang tanging may dugong maharlika at may kaugnayan sa dakilang Xia lang ang may kakayahang gisingin ito. Ito na, ang kapangyarihan ng Dragon Talisman. Ano ito posible? Maaring ito ba talaga ang dakilang Xia Dragon Talisman? Gintong mga ukit ng kapangyarihan at ang nagundong ng dragon sa kalangitan. Ito ang tunay na dakilang Xia Dragon Talisman. Sino ba talaga siya? Paano niya nagawang makuha ang ganitong kayamanan? At nagawa niya pang buhayin ang kapangyarihan ito? Ngayon, lahat ba kayo ay kumbinsido ng aking bihirang kayamanan na higit sa lahat na nandito? Ikaw talaga, Lizzie. Nagkaroon ka ng lakas ng loob na magnakaw ng kayamanang pambansa. Napakalaking kahangalan nito. Mabowen, hanggang ngayon ba gusto mo pa rin akong siraan? Ikaw ay isang probinsyanong mula sa Timog Kanluran. Isang maliit na mananaliksik lang. Paano ka nagkaroon ng pambansang kayamanan? Siguradong ninakaw mo lang ito. Ako nga isang mananaliksik sa Timog Kanluran Research Institute. Narinig niyo yun? Inamin niya mismo. Paano nagkaroon ka ng dakilang Xia Dragon Talisman? Hindi kaya ninakaw mo ito sa pinuno ng Southwest Research Institute? Pero sino naman ang nagsabi sa'yo? Tumahimik ka na lang kung wala kang alam. Ikaw, Apo, si Lizzie. Sino ba talaga siya? Lolo, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo, pero hindi mo pa pinayagan mong salita. Kasalanan ko ito. Ano ba talaga ang nangyari? Nang dumating siya sa Research Institute, siya ay isang ordinaryong mananaliksik lamang. Pero ngayon, siya ay naging isang walang kapantay na pambansang bayani at punong tagapamahala ng Timog Kanluran. Ano? Ikaw ang walang kapantay na pambansang bayani at ang punong tagapagmahala?
Ganun pala, kaya naman pala naging makatuwiran ng lahat. Tanging ang isang walang kapantay na pambansang bayani ang nararapat na maging Obsidian member at magpapahawak ng mga pambihirang kayamanan tulad ng dakilang Sia Dragon Talisman. Itong batang ma. Ako ay walang kapantay na pambansang bayani. Pinagpala pa ng swerte ng bansa. Kaya nagawa kong gisingin ng misteryosong dragon na talisman. At ikaw, isang simpleng tagapagmana ng isang angkan. Wala kang naging malaking ambag sa bayan at wala ka ring mabuting nagawa sa maraming henerasyon. Napakahusay ng punong tagapagmahala ng Timog Kanluran. Ngayong araw, aminado akong natalo ako. Tanggap ko ang aking pagkatalo. Kung ganon, ngayon, ako na ang mangunguna. Kayong lahat, tanggap niyo ba ito? Isang pambansang bayani na may dalang pambihirang kayamanan. Kami. Tanggap namin ito, syempre. Ang punong kayamanan ay walang katumbas ang halaga. Tunay nang ikaw ang karapat-dapat na manguna. Inaamin kong hindi ako papantay. Ngayong napagkasunduan ng nangunguna, ako ay may gagawin pa. Magpapaalam na muna ako. Sandali lang. Hindi pa tapos ang pustahan natin. Hindi mo naman siguro nakalimutan, di ba? Anong pustahan? Kung ang aking pambihirang kayamanan ay mas mahusay kaysa sa iyong Phoenix Crown, kailangan mo lumuhod at tumingin ng tawad sa harap ng lahat. Huwag mo akong apihin ng ganito! Kahit na ayoko magtanim ng galit sa'yo, ang pamilya ma ay hindi natatakot sa'yo! Ang ibig mong sabihin, gusto mong tumakas sa pustahan? At kung tumakas ako, ano naman? Ikaw ay isang punong tagapagmahala ng Timog Kanluran. Anong magagawa mo sa kapital ng pamilyang ma? Ang pamilya ma ay matagal nang nakaugat sa kapital ng punong tagapagmahala. Sa katunayan, ang pamilya ma ay maraming kaibigan. Hindi naman talaga kami natatakot sa kanya. Sasabihin ko sa'yo, ang punong tagapagmahala ng Timog Silangan at Hilangang Silangan ay malapit na kaibigan ng pamilya ma. Kung ipipilit mo na makipagtalo sa amin, mukhang ang posisyon bilang punong tagapagmahala ng Timog Kanluran sa harap ng pamilyang may angkan na kapital ay hindi sapat at ang kanilang kapangyarihan ay higit pa sa inaasahan mo. Isang punong tagapagmahala ng Timog Kanluran. Makakalaban ka sa amin kung hindi ka nalang manggulo. Maaari pa tayong umupo at mag-usap ng maayos. Ngunit kung ipipilit mong kalabanin kami, ipapakita ko sa'yo ang tunay na lakas ng aming mga angkan. Sige, sapat na ba ang pagiging punong inhinyero ng Daksha? Ito ang sagisag ng punong inhinyero. Ang makakakita nito ay parang nakakita na rin ng punong inhinyero mismo. Ang sagisag ng punong inhinyero ng dakilang Daksha. Isang salita lamang niya. Kaya niyang baguhin ang kapalaran ng aming mga pamilyang may angkan. Ako si Mabowen, direktor ng tagapagmana ng SIA. Nagbibigay galang sa'yo, punong inhinyero. Sino ka ba talaga, Mr. Lee? Anong relasyon mo sa matanda? Siya yung aking guro. Si Liluban. Guro mo ang matandang Liluban? Kailanman ay hindi ko narinig na ang matandang Lee ay may alagad. Ano? Ang ibig mo bang sabihin ay nagdududa ka ng sigasig ko ay peke? Kung wala kang masabi, ang ibig sabihin, natalo na kita sa pustahan natin. Ang pustahan ay hindi pa tapos. Hindi pa ako talo. Sa ganitong sitwasyon, ano pa ang hindi tapos? Sa unang laban ng mga pambihirang bagay, ikaw ang nanalo. Ngunit ako ay mayroon pang pangalawang pambihirang bagay. Maliban na lang kung matalo mo rin ang pangalawang ito. Talagang hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita ang dulo. Gusto ko makita kung ano ang kaya mong ipakita. Ang pangalawang pambihirang bagay. Ito ay espesyal kong inihanda para sa punong inhinyero ng Daksha. Isang pambihirang teknolohikal na bagay. Ginoo, pasensya na. Napaghintay ko kayo. Ginoong ma, bakit sa dakilang Sia? Wala man lang kahit isang punong tagapagmahala na sumalubong sa akin. Pasensya na po, Ginoo. Ito ay nagkulang lang kami sa pagtanggap. Ang isang estudyante dapat kumilos ng ayon sa kanyang katayuan. Walang kahit kaunting respeto sa kanyang guro. Sa aming dakilang Hagishiyama, anong karapatan niyong turuan kami? Estudyante, kayo sa Hagishiyama, ano bang meron kayo na dapat matutunan na dakilang Sia? Karapat-dapat ka ba makipag-usap sa isang mga ngaral na eskoral ng Hagishiyama? Ako, ang punong tagapagmahala ng Timog Kanluran ng dakilang Sia. Ginoo, siya isang punong tagapagmahala lamang sa isang liblib na lugar. Mahina ang kakayahan. Wala kang karapatan magsalita dito! Ang mga punong tagapagmahala ng dakilang Sia, bagya lamang ang karapatan na makipag-usap sa akin. Ang punong tagapagmahala ng Timog Kanluran ay halos pasok lang sa pamantayan. Kung ganun, sino bang nararapat makipag-usap sa iyo? Sa buong dakilang Sia, tanging ang inyong punong inhinyero lamang ang may karapatang makipag-usap sa akin ng pantay-pantay. Talagang puro kayabangan ang sinasabi. Isa kang mangmang dahil sa mga teknolohiyang hawak ko na pinakabago. Sa inyong bansang Daksha, wala ni isang pwedeng ikumpara sa akin. Mayabang? Ikaw ang mayabang dito! Ang dinalang teknolohiyang milagro ni Ginoong Toho ngayon ay kauna-unaan sa buong mundo. Kaya nitong baguhin ang buong mundo. At ang halaga nito ay hindi matutumbasan. Ito bang tinutukoy mo ng pangalawang milagro ng teknolohiya?
Ang mga milagro ng teknolohiya ay walang hanggan. Ano ngayon kung humingi ako ng tulong sa mga taga-Eastern Sea? Ang mahalaga ay matalo kita! Isang traidor. Napakababa na loob mo. Dinala mo ang kahihiyan sa Eastern Sea. Alam mo ba yon? Ang mga mahihina ay natututo sa malakas. Iyon ang estratehiya para mabuhay. Wala nang dapat pag-usapan pa. Diretso na sa laban. Sige! Ipapakita ko sa iyo ngayon ang walang talong teknolohiya ng dakilang impero ng Eastern Sea. Ito ang pinagmamalaki ng dakilang imperyo ng Eastern Sea, ang pinakamalakas na artificial intelligence carrier sa buong mundo. Isa lamang ang ganito. Sa computer na ito, ang mga materyales pa lang ay lagpas na sa bilyong-bilyong halaga at ang nakakabit ditong artificial intelligence ay resulta ng pambihirang pagkakataon. Siyang magiging Diyos ng mga bagong mundo. Ano? Hindi ba mga taga-Eastern ay hawak na ngayon ang pinakabagong teknolohiya ng artificial intelligence? Kung magawa nila itong i-mass produce, lalakas ang kanilang bansa at mapapanganib ang kalagayan ng Daxia. Bilisan ninyo, ipakita sa kanila ang tunay na kakayahan nito. Kung ganoon, ipapakita ko sa inyo ang pinakamalakas na artificial intelligence ng dakilang Eastern Sea, ang Amaterasu. Amaterasu, pakiusap. Sisiyatin mo ang impormasyon ng lahat ng narito. Naiintindihan ko. Ang impormasyon ng lahat ng narito ay ipapadala ko sa iyong email. Imposible. Ang impormasyon ng mga taong galing sa mga kilalang angkan ay mahigit naming ibinabantayan. Ay pangalan at numero ng telepono. Mga basic na impormasyon lang. Kung ganoon, hayaan mong tignan ko. Ikaw, pinuno ng pamilyang Wang ng Daxia. Noong isang taon, nakipagkita ka sa isang kalaguyo sa hotel at nahuli ka ng asawa mo. Nagalusan pa ang mukha mo. Tama ba? Kasinungalingan! Mr. Wang, sinabi ko na nga ba, bakit hindi ka makalabas ng bahay? At ikaw naman, puno ng pamilyang Zhu. Ang totoo, meron ka pang 3 anak sa labas, di ba? Paano mo nalaman yon? Akala ko, ang mga lihim ninyo. Sa ilalim ng liwanag ni Amaterasu, wala nang magkakapagtago. Ang Daxia ay wala pang espesyal. Akala ko makikipaglaban ako sa inyong punong ininyero. Ngayon, mukhang hindi na kailangan. Tama. Ang teknolohiya ang dala ni Ginoong Toho ay ang siyang pinakamakapangyarihan. Natalo ka na! Inikal ninyong kinuha at kinonekta ang impormasyon sa internet. Kung ang iyong artificial intelligence ay walang limitasyon, maaari ito magdulot ng malaki sakuna. Iyan ang pribilehiyo ng Eastern Sea. Ang malakas ay hindi kailangan mapagkumbaba sa mahina. At tangi ang mga taong nawala ng respeto tulad ng mga taga-Eastern Sea ang nagsasabi ng ganyang mga salita. Napakayabang! Ikaw na taga-Daxia. Hayaan mong makita ko kung ano pa ang mga lihim mong tinatago. Tama, Ginoong Toho. Sige na, ilantan mo na siya! Anong nangyayari, Ginoong Toho? Sige na, ilabas mo na ang sikreto ng taong ito! Ingay mo! Amaterasu, bakit hindi mo mahanap ang impormasyon niya? Isang bagong anyo ng Advanced Artificial Intelligence na gustong magnako ng impormasyon ko. Napakalaki ng kumpiyansa mo. Ang Amaterasu ang pinakamalakas na AI sa kasulukuyan. Kahit ang Washington system ng Amerika ay hindi namin katapat. Isa ka talagang mangmang. Hindi alam ang lawak ng mundo. Sige, ipapakita ko sa inyo kung ano talaga ang tinatawag na pinakamalakas na artificial intelligence. Isang maliit na cellphone. Pinapatawa mo ba ako? Niwa! Narito ako. Tanggalin mo ang lahat ng ginawa ni Amaterasu AI sa internet. Sige, pinoproseso na. Tapos na ang proseso. Teka lang, anong ginagawa mo? Bakit si Amaterasu hindi nagre-responde? Anong ginawa mo? Ikaw, paano mo nagawa yon? Ang Amaterasu sinasabi pinakamalakas na Diyos ng internet. Paano nangyari ito? Isang simpleng bagong gising na advanced AI ay hindi maihahambing sa akin sa duwa. Ang lumang cellphone mo na yan ay may AI rin. Imposible! Sa buong Daxia, ang tanging nag-aaral ng AI ay ang Daxia Research Institute at ang kanilang proseso ay malayong-malayo kumpara sa Eastern Sea. Tama. Kahit gaano pa kalakas ang AI, ito ay limitado pa rin sa kapasidad ng kanyang hardware. Ang cellphone mo ay isang bulok. Paano ka makakalamang sa Amaterasu na nasa high-end computer? Ang software ko ay kayang patasin ang performance ng kahit anong device ng 10-10 beses. Madali kitang matatalo. Ano? Paano? Isang telepono na kaya mag-boost ng performance? Parang narinig ko na yan dati. Kalokohan! Puro kasinungalingan! Ginoong Toho, siguradong may mga tao sa labas na naputol sa koneksyon ng internet para takutin ka. Ganun pala. Kayo talaga mga taga-Daxia. Napakadelikado niyong kausap. Kailangan kong bumalik at iulat ito sa Emperor. Sandali lang.
Pinapayagan na ba kitang umalis? Ginoong Ma, ganito ba kayo tumanggap ng bisita? Ganito ba ang ugali ninyo? Lise, kahit pa ikaw ang Chief Engineer ng Southwest Research Institute, wala kang karapatan na pakialaman ang kalagayan ng mga bisita! Nagkasala ka sa Daxia at puro ka lang paninira. Pwede ka maghari-harian dito. Kalokohan! Ako'y lagi sumusunod sa batas. Wala akong ginawang masama! Noah, paalam mo sa mga tao dito kung anong klaseng tao siya. Sige na! Toho Jiro, dating kilala bilang Inokay Jiro, nang mag-promote ng pamilyang Toho, binawang kanyang apelyido. Kaugnay siya sa 3 kaso ng kinungayang krimen, 4 na kaso ng alitan sa mga research result, pagtanggap ng suho at iligal na transaksyon. Inimbestigahan mo ako! Ang ginawa mo ay labag sa batas! Ngayon mo lang nalaman na labag sa batas? Hindi ba't sabi mo na ito'y pribilehiyo ng malakas? Pero hindi naman ako katulad mo na ganun kalakas ng loob. Ang lahat ng ito ay mula sa opisyal na record. Mga pampublikong impormasyon. Tama ba ako? Mabowen. Paano mo nalaman? Kung ayaw mong malaman ng iba, huwag mong gawin. Ngayon, lahat ng ebidensya ay may bakas sa online na mundo. Ang ngayong artificial intelligence ay mas malakas kaysa sa Amaterasu? Imposible ito! Talagang posible ito. At marami ka pang bagay na hindi alam. Pero Mabuwen, nagipagsabuatan ka sa mga taga-Eastern Realm, tumanggap ng suhol at ipinagbili ng mga pambansang lihim. Kahit alin dyan ay sapat na para tanggalin ang iyong posisyon at ipadala ka sa kulungan. Tungkol naman dito sa banyagang kaibigan mo. Siyempre, ipasa siya sa hukuman para mahatulan ng patas. Lide! Wala kang karapatang hatulan ako. Hindi ba't ikaw ang chief ng Southwestern Institute? Ako ang direktor ng National Institute. Direkta akong nag-uulat sa punong ininyero. Maliban sa kanya, walang sino man ang pwedeng humatol sa akin. Ibig mong sabihin, hindi kita pwedeng galawin? Tama. Maliban na lang kung ang punong tagapayo mismo ang humarap. Kung hindi, ang pinakamalalang mangyari ay ilipat ako sa hukuman. Wala na siyang magagawa sa'yo. Ang kasaysayan ng pamilya may isang siglo ng kanakalaan. Paano ito maiintindihan ng isang simpleng taga-timong kanluran lang? Kung gagalawin kita ngayon, hindi ka masayang mamatay. Hindi ka patas. Dumating na ang personal na bantay ng punong ininyero ng Daxia, si Wayang! Ginawa! Tulungan niyo kami! Napupugay sa punong ininyero. Pasensya na po at nahuli kami. Ano pong utos ninyo, punong ininyero? Tama ba ang pagkakadinig ko? Ano ang sabi niya kay Lizzie? Si Lizzie ay ang punong ininyero ng Daxia? Tumayo ka na. Alam mo ba kung bakit kita pinatawag? Hindi ko po alam. Sa ilalim mismo ng pamamalakad mo. May mga ganito karaming tiwali? Ganyan ba ang tinuturo sa iyo ng guru mo? Ako ay may kasalanan. Walang silbi sa tungkulin. Hindi ko napuksa ang kasamahan at naitaas ang kabutihan. Simula ngayon, isang maluwakang investigasyon ang isasagawa sa institusyon. Opo. Kung hindi ka kayang galawin ng chief, kaya na siguro ng punong ininyero. Punong ininyero! Maawa ka! Maawa ka! Ako ay naloko lang ng hapon na yon! Hindi ba't matapang ka? Bakit hindi mo kayang tumindig? Hindi ko kayo nakilala. Markong damdamin ng punong ininyero. Ang pagkalaban mo sa akin ay hindi ganun kabigat. Ang pinakamalaking kasalanan mo ay pakipagsabuatan sa mga Hapon. Ang nais ko lang naman ay magbigay ng bagong teknolohiya kay Ginoong Lee. Ang pagkanulo ba sa bayan ang dahilan mo? Para lamang mapasaya ang kagawaran ng kemika, kahangalan. Ang guro ay hindi ganung klaseng tao. Punong ininyero, alam ko nagkasala ako. Maawa po kayo. Ako, hindi ko na po uulitin. Check na magbabago na ako. Ginoong Wa, dalhin siya pababa. Isumiti sa korte para litisin. Opo. Teka, pakisuri na rin ang pamilya Ma. Kung may makita kayong anumang kahina-hinala, ipasara lahat agad. Sige po. Dalhin niyo siya. Punong ininyero! Maawa po kayo! Punong ininyero! Tapos na. Wala na ang pamilyang Ma. 100 taong dinastiya. Sino ba naman ang nag-aakala na si Lizzie ang bagong punong ininyero? Kung may dapat sisihin, siya lang din. Hoy! Ikaw, Hapon na kaibigan. Ikaw naman. Ako isang diplomat na Hapon. Mayroon akong diplomatic immunity. Nagkasala ka sa lupa ng Daxia, kaya batas ng Daxia ang magpaparusa sa'yo, punong ininyero. Sa inyo sa Daxia, may isang lumang kasabihan, kung may puwang sa awa, magpakita ng awa. Matagal na magkaibigan ng ating mga bansa. Masisira ang ugnayan ng ating mga bansa. Nang ikaw ay makipagsabuatan kay Mabuwen, upang magnakaw ng mga lihim ng dalawang bansa. Walang hiya! Gusto mo bang magsama tayong lahat sa kapahamakan? May tinatago ka pa ba? Basta, ini-upload ko na si Amaterasu sa isang cellphone. Ngayon,
Malaya na ito naglilibot sa stock market ng Dacia. Kung ako ay interesado, agad itong ikilos upang sirain ang stock market ninyo. At ang ekonomiya ninyo, matindi ang mapipinsala. Masama ito. Ang pamilya Wang ay may bilyong-bilyong puhunan pa sa stock market. Kung bumagsak iyon, babagsak din ang ekonomiya ng Dacia at paghihina ang kapangyarihan ng bansa. Punong ininyero ng Dacia, hindi ko rin nais ang kapahamakan ng ating dalawang bansa. Paano kung pareho tayong umatras ng kaunti? Hindi dapat danasin ng Dacia sa ganitong matinding dagok. Ano ang dapat nating gawin? Usaping pambansa ito. Punong ininyero, magpasya kayo ng maingat! Magpasya kayo ng maingat! Walang problema, amatiraso lang yan. Hindi siya kailanman magiging katapat ni Nuwa. Hulihin niyo siya! Umaatake na siya. Magbabayad kayo ng matinding kapalit na kabayaran. Ang stock market ng Dacia, tapos na! Tapos na. Wala na. Pati ang pamilya Wang. Wasak na rin kami. Ang ekonomiya ng Dacia ay umatras ng 20 taon. Mula ngayon, baka hindi na tayo makipagsabayan sa ibang bansa. May balita na. Nag-crash ang stock market ng Kaibao Mall, Mission Store. Umabot sa trilyong halaga! Sabi ng mga eksperto, bumagsak ang pambansang ekonomiya. Baka bumalik na tayo sa nuclear age. Ha? Nuclear? Ano? Ano ba talagang ginagawa mo? Bakit kami mga taga-ibang bansa ang inaatake? Bago ka pa nakapagsimula ng pag-atake, ipinadala ko na si Nuwa. Ang amaterasu ninyo ay binagong target. Isang biglaang atake sa stock market ng Donying. Ano? Bakit ka meron ganito ka-advance na AI? Hindi ako makapaniwala. Tinira niyo ang stock market ng Donying. Mananagot kayo sa amin! Ang lahat ng ito ay kasalanan mo. Ikaw mismo ang gumawa ng sarili niyong kapahamakan. Dalhin niyo siya palabas. Opo. Hindi! Hindi ako mapayag! Hindi ako mapayag! Lizzie, buti na lang. Ayos ka lang. Habang nandyan ka, paano ako mapapahamak? Punong ininyero. Matanda na ako at malabo na ang aking mga mata. Hindi ko agad kayo nakilala. Patawad sa aking pagkukulang. Paano naman ako magtatampo sa mga nakakatanda? Ilang beses nyo na rin akong tinulungan. Utang na loob ko po yun sa inyo. Matanda na ako. Si Jiang Shui na ang maghahawak bilang pinuno ng pamilya Jiang. Lolo, ako... Apo, huwag ka nang tumanggi. Panahon ko na para magpahinga at magpakasaya sa natitirang taon. Ipinagkatiwala ko ang pamilyang Jiang sa'yo. Sa ipinakita mong galing ngayon, lumampas ka sa inasahan ko para sa magiging manugang ko. Dahil dito, ibibigay ko sa'yo ang apo ko na walang alinlangan. Naalala mo pa ba dati ang sinabi mo sa loob ng sasakyan? Tungkol sa pagpunta sa Gentry kay Sexiwit ng mga hiwaga, ang lolo ko at iba pang miyembro ng mga pamilya ay darating. Sasabihin ko sa kanila na ikaw ang lalaking pinili ko. Mas magaling ka kaysa sa lahat ng iba pa. Lizzie, ang mataas na angkan ay kailanman hindi naging sukatan kung magaling ang isang tao o hindi. Ikaw ang dahilan kung bakit ko muling natagpuan ang sarili ko. Ikaw nagbigay sa akin ng lakas para tanggapin ang responsibilidad ni Lolo. Lolo? Ang dating po ng ininyero, si Ginonggi? Siya palang lolo mo? Kung ganun, bakit di mo sinabi sa akin? May hindi ka rin sinabi sa akin dati. Kaya ngayon, parehas na tayo. Bukod pa dyan, ang aming pamilya Lee ay ilang henerasyon na. Pero wala kaming mamanahing yaman. Ang tanging na ipapamana namin ay kaalaman at karunungan. Lizzie, tama na yung mga pananalita. Ang pamana ng karunungan ay siya nagpapatuloy ng angkan at ugat ng kaunlaran. Para sa akin, nakakaingit yun. Hindi mo kailangang mainggit. Sa angkang ito, gusto mo bang maging bahagi? Oo, gusto ko.
Halikan mo siya! Halikan mo siya!